Alam mo ba na maraming Pag-ibig Housing Loan applications ang nade-decline dahil sa mga bagay na pwede namang maiwasan? Ito ang 5 pinakakaraniwang dahilan kung bakit na-approve ang iba at nade-decline ang iba. Number 1, kulang ang iyong kakayahang magbayad or yung capacity to pay. Kung ang monthly salary mo ay kulang at hindi sapat para mabayaran ang monthly amortization at iba mong obligasyon, ito ay hindi aaprubahan ng Pag-ibig. Tip: kung meron kang asawa, kapatid, or nanay, or tatay, or kaibigan na may trabaho at active Pag-ibig member, pwede mo siyang i-apply as co-borrower para i-combine ang inyong salary. Pangalawa, hindi updated ang iyong contribution. Isa sa mga requirements para sa Pag-ibig Housing Loan ay ang iyong Pag-ibig contribution. Kung ito ay hindi sapat at kulang sa buwan, kailangan mong hulugan ito ng 24 months para ma-qualify ka sa housing loan na iyong ina-apply. Kaya ang tip, i-check mo muna ang iyong Pag-ibig contribution kung ito ba ay updated para hindi maantala ang process ng iyong housing loan. Maaaring ma-decline ang property kung may problema ang titulo o kulang sa dokumento o hindi pumasa ang property sa appraisal at evaluation ng Pag-ibig. Tip: siguraduhin kumpleto at maayos ang legal documents ng property bago magbayad ng reservation fee. Number 4, hindi kumpleto o may mali sa dokumento. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng delay o decline. Halimbawa, kulang ng valid ID, mali yung information na inilagay sa form, at hindi tama yung mga dokumento na isinubmit. Tip: basahin mabuti ang mga forms at siguraduhin kumpleto ang requirements bago isubmit. 5. May hindi nabayarang housing loan o negative loan record. Meron kang dating housing loan na hindi nabayaran o merong problema, ito ay isa sa nakakasagabal sa proseso at posibleng madedecline ang iyong housing loan. Tip: kung may dati kang obligasyon, makipag-ugnayan mo na sa Pag-ibig upang malaman ang iyong options bago muling mag-apply. Ang kagandahan naman sa Pag-ibig kapag na-decline ka ay hindi naman habang buhay na hindi ka na makaka-avail ng housing loan sa Pag-ibig. Ang maganda dito, kapag naayos mo na ang obligasyon mo or naayos mo na ang issue at nagkaroon ka na ng chance na makomply mo lahat ng mga requirements na hinihingi ni Pag-ibig, pwede ka na ulit mag-apply ng housing loan sa kanila. Kung gusto mong malaman kung qualified ka sa Pag-ibig Housing Loan or kung gusto mong malaman kung ano ang mga requirements at proseso, i-comment lang ang qualified sa baba at bibigyan namin kayo ng sagot. Huwag kalimutang mag-like, follow and share for more Pag-ibig Housing Loan updates. See you on my next video.